Magandang araw, Bicolandia. Magandang araw, Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Marlon Atun, mula sa Philippine Information Agency, Bicol Region. At ako naman po si Karen Bernadas. Samahan niyo kami sa unang episode ng PIA 5 sa Bagong Pilipinas. Sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas palalawakin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ipagpapatuloy ang dialogo sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan at paglalahad ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon at positibong pagbabago para sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Strategic Communications ng Philippine Information Agency, mas titibay ang tiwala at lalawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa mga serbisyo at programa ng gobyerno tungo sa kaunlaran. Ito na ang PIA 5 sa Bagong Pilipinas, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Region 5. Gusto niyo ng exciting adventure? Tara na sa Bicolandia. Exciting ang lahat. Exciting Bicol, love the Philippines. Sa pamamagitan ng programang ito ay dadalhin namin kayo sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Ating alamin ang iba't ibang programa ng pamahalaan sa turismo, kultura, negosyo at serbisyong ihahatid sa ating mga kababayan. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tuklasin naman natin ang iba't ibang yaman ng mga bayan dito sa Bicol Region. Ating pag-usapan ang programa ng ating pamahalaan at marami pang iba. Ating silipin ang lalawigan ng Albay. Lalawigan ng Albay ang tahanan ng Bulkang Mayon, ang tinaguriang beautiful but deadly volcano dahil ito ang world's most perfect volcanic cone, subalit most active volcano naman sa ating bansa. Narito rin ang Cagsawa Ruin sa Busay, Daraga, Albay, kung saan matatagpuan ang bell tower na nagsisilbing alaala ng tinuturing na pinakamapanganib na pagsabog ng Bulkang Mayon noong 1814. Simbolo rin ito ng katatagan at resiliency ng mga Albayano sa gitna ng hamon ng mga kalamidad. Kung hanap niyo naman ay naggagandahang beach resorts, mapa-black o white sand man, hindi rin pahuhuli ang Albay. Mayaman din kami sa masasarap na pagkain na talaga namang must try sa aming mga bisita at turista. Kasama na dyan ang pinangat o laing sa bayan ng Camarig, Silly Ice Cream, Pili Nuts, Bicol Express, at marami pang iba na talagang patok sa iba't ibang panlasa. Ako si Sally Altea ng PIA Albay. Ito ang PIA 5 sa Bagong Pilipinas. Talaga namang mapapawaw ka sa sikat at dinadayong majestic Mount Mayon. Sa aming susunod na episode, pupuntahan natin ang Albay at dadalhin namin kayo sa iba pa nilang attractions. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Camarines Norte. Ako si Roseman Langit ng PIA Camarines Norte. Ito ang PIA 5 sa Bagong Pilipinas. Sa Daet, Camarines Norte matatagpuan ang World Persisal Monument o unang bantayog ng bayaning si Dr. Jose Rizal. Itinayo ito noong 30 ng Disyembre 1898, 2 taon matapos barilin si Jose Rizal.
Diniklara itong historical landmark noong 1961 ng National Historical Commission at National Monument noong 9 ng Hulyo 2008. Bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan, ipinagdiriwang ang Bantayog Festival tuwing buwan ng Abril, kalinsabay ng paggunita sa pagkakatatag ng lalawigan ng Camarines Norte. Kailan may di magsasawang ikay ikutin, lakbayin, mahaling. Kung hanap niyo naman ay fun at adventure, tara na sa Camarines Sur. Ako si Rizal Makatangay ng PIA Camarines Sur at ito ang PIA 5 sa Bagong Pilipinas. Ang lalawigan ng Camarines Sur ay itinuturing na pinakamalaki sa 6 na lalawigan sa Bicol Region. Ito ay binubuo ng 35 munisipalidad at 2 lungsod, ang Independent City of Naga at ang Component City of Iriga. Nasa Camarines Sur ang 5 sa 11 declared natural park sa rehiyon. Dinarayo rin ito dahil sa maganda at kaaya-aya nitong wakeboard facility dito sa Camarines Sur Water Sports Complex o CWC kung saan ginagawa ang malalaking international events gaya ng triathlons. Kaya tara na, let's explore and visit Camsur. Patigim pa lang yan, abangan ang mga pasilip ng aming Information Center Manager sa lalawigan ng Sorsogon, Catanduanes at Masbate sa pagbabalik ng PIA 5 sa Bagong Pilipinas. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kundi ng 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa 2 paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Ako si Benny Recibido ng PIA Sorsogon. Ito ang PIA 5 sa Bagong Pilipinas. Tinaguri ang Land of Kasanggayahan o Lupain ng Kasaganahan. Ang Sorsogon ay isang lalawigang matatagpuan sa rehiyong Bicol sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Binubuo ito ng 14 na munisipyo at isang lungsod, ang Sorsogon City na siyang capital city ng probinsya. Tunay na kinagigiliwang bisitahin at balik-balikan ng mga turista ang Sorsogon dahil sa angking natural at gawa ng taong mga atraksyon nito. Dinarayo ito ng mga mapagmahal sa kalikasan bukod sa masasarap na pagkain at mayamang kultura at kasaysayan. Tinagurian din itong Whale Shark Capital of the World dahil sa mga whale shark na makikita sa bayan ng Dunsol.
Katulad na Abila Bagadyong ng PIA Catanduanes, ito ang PIA 5 sa Bagong Pilipinas. Ang lalawigan ng Catanduanes ay isa sa pinakamalaking isla sa buong Pilipinas. Tinagurian itong Happy Island sa Bicolandia. Ang napakagandang isla ng Catanduanes ay nahahati sa dalawang bahagi na may 11 bayan, ang West Catanduanes at ang East Catanduanes. Bawat bayan ay may sariling tourist attractions. Mayaman sa turismo ang Catanduanes dahil sa angking blend nito ng iba't ibang Spanish colonial churches, kasabay pa ang yumayabong ganda ng mga waterfalls, sea waves na swak for surfing, maging mga dalampasigan, talon, anyong tubig at sikat na kainan. Catanduanes din ang tanyag bilang Abaca Capital of the Philippines dahil sa pinakamalaking ambag nito sa agricultural revenues ng bansa pagdating sa Abaca. Dagdagan pa natin ang inspiring resiliency at magandang stewardship ng mga mamamayan sa kanilang lalawigan kahit na madalas daanan ng bagyo. Kaya naman, dayo na sa Happy Island of Catanduanes. Matapos ang Happy Island ng Bicol, dako naman tayo sa Rodeo Capital of the Philippines, ang lalawigan ng Masbate. Kilala ang Masbate sa industriya ng baka nito, na gumagawa ng di kalidad na beef. Mayaman din ang dagat sa paligid ng lalawigan sa iba't ibang uri ng isda at iba pang seafood na inululuwas sa ibang bahagi ng ating bansa. Ang Rodeo Masbateño ay pagpapakita ng buhay na kultura at gawain ng isang cowboy sa probinsya tulad na lamang ng bull riding at laswing. Sa angking ganda ng mga dalampasigang ito, sustainable marine life at makukulay na festival activities, talaga namang Masbate is a place to be. Ako si Information Center Manager Ernie Delgado mula sa PIA Masbate at ito ang PIA 5 sa Bagong Pilipinas. Wow! The magnificent 6 provinces in the Bicol region! Gaya ng sabi natin, partner, patikim pa lang yan. Abangan ang mga susunod pa naming episode dito sa aming Facebook page. Samahan niyo kami sa muli naming pag-aatid sa inyo ng mga kaalaman, magagandang tanawin at masasarap na pagkain. Ihahatid namin ang mga serbisyo at programa ng mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mapapanood tuwing Biyernes. Sa muli, ito po si Marlon Nato ng Philippine Information Agency, Bicol Region. At ito po si Karen Bernadas. Kita-kit sa susunod na episode ng PIA 5 sa Bagong Pilipinas.